Uy, kumusta mga adik? Welcome nga pala sa Norem Podcast kung saan Norem lang kami gustong pag-usapan. Dahil never nawalan. Kami nga pala ang inyong source. Ako nga pala si Raf. Ako naman si CS. At ito ay tambalan ng dalawang stand-up comedy buddies. Isang stand-up comedian at isang stand-up comedian wannabe. Hindi, papunta na pare. Papunta na. Aspiring stand-up comedian. Doon naman tayo lahat papunta eh. Yun, kaya nga tayo nag-open mic kasi nangarap tayo na one day baka masali tayo sa mga shows. At saka nagkataon lang na nauna ko. Matawag na stand-up comedian. Oh, no? Kasi parang yun. Nakakaramdam ka ba ng konting ano ba yung term nila sa ganun? Yung Asa. Imposter syndrome pag tinatawag ka ng yung na stand-up comedian ganun. Oh, ang imposter syndrome yung feeling mo hindi mo pa deserve yung... Hindi rin kasi hindi pa naman ako talaga. Pag imposter syndrome, parang nararamdaman mo yun sa sarili mo. Na kahit, halimbawa... Parang nagpapaka-humble ka, ganun. Hindi, ako, siguro masabi ko na stand-up comedian ako. Pero pag tinatawag kong ganun, nakakaramdam pa rin ako na, hindi pa rin kulang pa rin Parang ganun. Parang di mo pa rin... Although, na-earn mo na para sa'yo, parang kulang pa rin. Parang ganun, parang imposter syndrome. Nararamdaman mo sa sarili mo na imposter ka, ganun. Sa stand-up, hindi pa naman ako tinatawag na ganun. Pero, may times. May pa rin yung boses. Hello. Hello. Yan. Ganun Hello. lang. Yan. Hello, yan. Ayun. So, ayun. Ito yung tambalan ng, tulad nga na sinabi mo, tambalan na dalawang, ano ba yung meaning ng tambalan? Partnership. Tama. Ito ay tambalan ng dalawang comedy buddies. Parang redundant. Tambalan. Partnership with two comedy buddies. Hindi dapat na lang. Kami ay comedy buddies. Stand-up comedy Nangalawang buddies. tayo Tagal natin di nag-podcast. Matagal ba? Lagpas isang linggo ulit. Oo. Kasi nagbangko tayo nakaraan eh. Anyway, ayun pare. Ito nga pala yung podcast na to. May mga pinag-uusapan kami, may mga gusto kami sinasawsawan na mga, hindi lang issue eh. Minsan, kahit walang mga sense na bagay, gusto lang namin magkwentuhan kasi parang kamustahan din. So, ikaw nga, kamusta pare? Wala mga pinagkabalaan mo. Hindi, marami akong nagawa ng last. Hello. Okay ba yung audio? Okay. Marami akong ginawa, kumain kami sa Pansit Batil Patong na naman. Oo nga, napanood ko yung vlog mo eh. Saan pa? Pero matagal na yun. Meron pang bago ngayon. May mas malapit ba? Bukod dun sa Santa Mesa. Santa Mesa ba yun? Sampaloc. Okay. Sa Ligarda. Alam ko, bumaba yung Ligarda eh. Sa Ligarda. Tapos nag-tricycle kami. Saan yung isa? Yung mas malapit. Diyan sa Antipolo. Ay, lapit nga. Plato ni Juan. Kakabukas lang eh. Plato ni Juan? Plato ni Juan. Ang sarap din. Meron silang store sa Cainta na kinakainan namin dati. Mas malapit yun kaysa sa Antipolo, pero kung pupuntahan kasi namin dalawang sakay pa, tapos jeep tsaka tricycle. Dami, no? Itong Antipolo, isang UV lang or bus. Saan ka bababa? Doon na mismo sa tapat ng Plato ni Juan. I mean, saan yung area? Hindi ko alam yung mismong tawag. Malapit sa simbahan? Bago magsimba. Kung nakikita mo yung Dragon na gate. Dragon na gate? Malapit ba sa munisipyo? Munisipyo. Malayo pa. Malayo pa. Mas malayo-layo pa sa simbahan. Pero parang pagpasok lang halos ng arko. Ganun. Ayun. Ang sarap. Magkano? 180 yung nila eh. Yung pinakamalaki 180. Nauubos niyan? Yung 180? Ako, oo. At tig-isa kayo sa 180? Akala ko share na kayo doon. Hindi, isa. Mahal nga dito kasi sa sa Tugigaraw. Yung... gago, nakakain na ako dun. Talaga? Sarap gago. Nung namatay yung tatay, doon kasi namatay yung tatay ko sa Tugigaraw. So, kailangan namin pumunta doon nung namatay siya. Tapos, yun yung mga pinapakain sa mga, ano tawag din, nakikiramay? Ano ba? Totoo ba? Sa mga nakikiramay, yun ang pinapakain? Yun yung pinakain na, hindi araw-araw, pero yung huling araw, yun yung binili namin. Binili ng stepmother ko.
para doon sa mga bisita. Ang kala ko araw-araw, pag nagpunta kami to, hahanap ako. Tapos, kinainan namin yung yung parang consistent na nananalo nananalo yearly. Siguro pasarapan ng batil pato. Yun. Nakakamiss din pero alam mo yun, hindi kasi yun yung pinunta namin doon. 1-8. Yung sa Santa Mesa, parang malabo na pupunta ako doon. Kasi layo ang ganda kasi sa mga batil patong, iba-iba yung timpla kada tindahan. Parang ganun. Kaya wala siyang isang timpla. Talaga? Walang standard? Walang standard. Ay, merong standard, pero merong mga pakulo sila na ano bang pinaka nagugustuhan mo sa batil patong? Dahil ba may sabaw? Ganun. May sabaw din sa iba Oo. Lahat naman may sabaw. Pero lahat ng pansit may sabaw? Lahat ng batil patong. Masarap yung Mickey ba yan? Mickey tawag nila dun sa pinakang noodles. Tapos tinitimplahan din siya. Kumbaga, Mickey pa lang may lasa na. Ganun. Tapos sasamahan pa ng maraming toppings. Depende sa tindahan yung mga toppings na nilalagay nila. Saan yung pinakamasarap na nakainan mo? Na yun, yung pansit. Layo mo sa mga pre. Hello. Yan, ganyan. Ayan. Pinakamasarap. Siguro sa Jomars. Saan yan? Quezon City. Ayun ba yung sa Project 8? Hindi. K2nd Street. Di ba ito yung mga project, tapos tatawid ka ng EDSA sa may Kamuning. Ayun. Nakakabilib din, nagko-commute kayo Hindi ako mag-commute pamunta sa mga ganun. Talaga? Dati nga meron sa di ba, malapit lang dito sa area natin, dun sa malapit kila mama. Dati, sa countryside. Ay, meron pala, oo. Masarap din dun. Marami pa servings. Talaga? Meron pa ba hanggang ngayon? Meron pa. Jana and Jays. Parang gusto ko pumunta doon. Punta tayo pag minsan. Pero gusto ko yung din. Yung may piyak-piyak ka pa. Minsan. Gusto ko yung sa Jomar. Gusto ko masubukan. Parang feeling ko gusto rin ni Ali. May siya. Isang buo yung karahay niya. Ano? Ano ang karahay? Lechon kawali. Ay. So, yun. Try nyo na. Kung nakikinig kayo. Libre promotion ng Jomar. Tapos meron akong pinapanood pala ngayon. Nahuhumaling ako sa K-drama ulit. Talaga? Nahuhumaling. Yung Pinocchio. Luma na yung Pinocchio. Ewan ko napanood mo na. Napanood mo na ba yun? Siyempre hindi. Hindi ka ba nanonood ng K-drama? Hindi. Alam ko na pag-usapan natin dito nung nag-open mic tayo, pero kwento ko. Hindi ako nanonood ng mga K-drama kasi nai-inlove ako. Tapos parang yung pag natatapos yung series finale, ganun. Tapos, kasi ang K-drama hindi sila season 2. Tapos hindi ko gusto yung feeling na empty. Kasi alam kong, wala, natapos na hindi ko na makikita yung, yung tambalan ng dalawang artista na yun dun sa character. Kaya, ewan ko, nabibitin ako, or sobrang na-inlove ako dun sa babae, hindi ko kaya. Basta yung empty feeling, alam mo yun? Kaya ayoko yung pakiramdam na yun. Kaya hindi nila ako nanonood. Ayun, parang tapos na wala na akong papanoorin ganun. Ang huli kong pinanood yung Startup. Talagang na-inlove ako dun Tapos, nung parang empty feeling na hindi mo, bitin ako, parang ganun. Kaya, ayun, hindi ako nanonood. Ano nga bang ending no? Spoiler alert. Nagkabalikan sila. Ay, hindi naman sila naging in the first place Basta, yun. Kwento mo na lang yung Pinocchio. Ay, yung Pinocchio luma na yun. Tapos, gano'n ka luma? 2005. Tapos na-search ko yung ewan ko 2005. 20 years ago na, 2 taon na lang. Na-search ko yung si Park Shin. Hindi ko alam kung yun yung tamang pronunciation ng pangalan niya. Park Shin. Tapos para siyang 40s na ngayon. Maganda pa rin. Maganda pa rin pero halata mo yung umidad na siya. Kaya ayun. Ano siya tungkol sa, di ba Pinocchio nga? Meron siyang Pinocchio syndrome. Ano ba? Alam ba yun? Hindi. Ano, sinungaling? Ganun? Hindi, pag nagsisinungaling sila. Tinitigasan siya. Kumahaba titi. Ano siya?
babae siya eh. Pag nagsisinok siya. Kaya hindi siya pwede magsinungaling. Mahalata pag nagsisinungaling siya. Tapos, yung partner niya na lalaki, pareha silang aspiring na comedian. Newscaster. Comedian na. Newscaster. Yan. Pero maganda yung na-hook agad ako sa first 10 minutes. Talaga? First. Kasi, tungkol sa sa lies. Parang ganun. Ikaw ba pare? Sinungaling ka ba? Oo naman. Parang pinakita dun kung tawag dito, kung paano kayang sirain ng kasinungalingan yung buhay ng tao, ganun. Or kayang buuin. Maraming angle ng lies, ganun. Alam mo yung hindi ko maintindihan. Alam ko pinag-usapan na rin natin to eh. Hindi ko maintindihan bakit di makagawa yung mga filmmakers, showrunners dito sa Pilipinas sa K-drama. Kasi hindi komplikado eh. Hindi naman out of this world yung writing, ganun. Kumbaga ang gusto ko sabihin, hindi mahirap yung kwento. Alam mo yun? Bakit hindi out of this world. Halimbawa pag sinasabi ko, hindi naman si Christopher Nolan yung nagsulat, hindi naman Inception, ganun, hindi naman masasabog yung utak mo sa sobrang ganda ng writing, yung sobrang daming twist, ganun. Lalagay sila ng concept. Ayun, pag nagsisinungaling ka, sinisinok ka. Pero bakit nagagawa nilang sobrang entertaining? Oo, tas hindi ko maintindihan eh, kasi alam mo kung may ganun tayo, mas papanoorin ko yun eh, kasi Tagalog yun. Hindi ko kailangan ng subs, ganun. Kasi ayoko nanonood ng palabas na may subs. Hindi ka nakakapag-focus sa crush mo. Oo. Hindi ako nakakapag-focus. Napaka-pretentious nito, pare. Hindi ako makapag-focus dun sa emotion. Kasi tinitignan ko yung mukha pag sinasabi nila yung mga linya. Kaya nga kino-close. Kaya mapapansin mo, kaya kino-close up nila. Yung, pag yung camera naka-close up sa mukha, gusto ipakita yung emotion nila. So, pag nakatingin ka sa baba, hindi mo na nakikita, hindi ka na pag-focus, gano'n. Kaya, ayun, ayoko ng subs. Kahit sa English, ganun di ako nanonood. Hinahayaan ko na lang na kung ano yung maintindihan ko. Okay na yun. Tapos pag di ko talaga gets, di pumunta ka sa YouTube. Search Pinocchio explained. Summary. Pinocchio. Nasaan ba? Ayun, newscaster. Newscaster. Tapos, kung paano kayang sirain or buuin ng lies yung buhay ng tao. Basta, gusto ko magbigay pa ng maraming details pero baka ma-spoil. Hindi eh. 2005 pa yan eh. Kung na-spoil ka, that's on you. Kasi 20 years ago pa yan. Ganun ba yan? Pag ganun ka tinitignan. Halimbawa, Game of Thrones. Pag na-spoil ka, that's on you, pare. Kasi sobrang hit na television show yun. Kung kailangan mong patayin yung wifi para hindi ka mag-scroll at hindi ma-spoil, gagawin mo yun eh. Kasi kung na-spoil ka, kasalanan mo. Sa bagay. Sobrang laki nun eh. Ngayon, kung na-spoil ka sa series na nilabas 20 years ago, that's on you, pare. Hindi namin kasalanan yun. Alam ba pinagkabalahan mo for the last week? Nasa episode 6 pa lang ako ngayon, pero maganda na yung nangyayari. Tapos, ayun yung sinabi mong sa Korea. Kasi yata sila eh. Supported sila ng government. Kasi yun yung pinakamalaking export nila, entertainment. Yun, di ba? Dito sa Pilipinas, pinakamalang export natin, OFW. Mga nagugutom na desperado, sabi ng Datos Tribe. Kasi paulit-ulit lang din eh. Alam mo yun, meron yung babae na tahimik. Lalaking tahimik, babae na outgoing. Parang same formula sila palagi. Tapos, napapagana, for some reason, napapagana nila. Hindi kaya nasa viewers na rin yan. Kasi yung tinatangkilik ng tao. Sa itsura? Hindi, yung mga ganun na konsepto ng telenovela. Na dito sa Pinas, yung may kabit, mga ganun. Yun din, may formula din tayo eh. Ayoko lang din kasi dito na sobrang daming episode. Hindi ka pa pwede maglabas na lang ng 50 minute worth of one episode. Tapos pag natapos mo yung show, kung ultimately hindi gumana, edi tigil nyo. Kasi dito ginagatasan eh pag nagpipik. Tapos at some point mawawala na ng interest yung mga tao. Tapos titigil na nila.
Hindi ba pwedeng bitinin mo na lang? Kasi maganda rin yung cliffhanger eh. Dito kasi pag nakikita nga nila na pumapatok, wala yatang dulo yung story dito eh. Hindi ko alam Or may dulo pero nilalagyan nila ng gitna kapag nakikita nilang alam ko, narinig ko nga kay James Reid. Kasi nag-ano siya, tawag dito, nag-guest siya doon sa podcast na ni Dumbfounded, Rapper in the States. Sabi niya, hinahayaan daw nila na yung mga viewers yung magdikta kung saan pupunta yung show. Kung halimbawa, ito yung script. Tapos, ito yung may mga ina-assume yung mga tao, meron silang expectation. I-re-rewrite nila last minute, ganun. Kaya kaya nakakabaliw na. Dito paanuhan ng ratings eh. No? Oo. Pataasan ng ratings. Hindi siya pagandahan ng plot. Kasi merong mga nagko-comment, nakita ko dati. May magagandang series, telenovela rin ng GMA. Tulad ng? Yung kay Dennis Trillo. Tas dalawa yung asawa niya kasi Muslim siya. Parang ganun. Pinakita yung culture ng pagiging Muslim doon. Nakalimutan mo yung title? May other... hindi ko alam. Tas yung... My Best Friend's Lover? Hindi ba yun? Ayun ba yun? Hindi ko alam, pare. Alam ko LGBT yung ano na yun eh. Series na yun eh. Hindi pa, may isa pa. Yung LGBT maganda din daw. Alam ko na yung sinasabi mo. Alin? Machete. Si Alger pala yun. Basta yung mga yun, yung sobrang mga gagambino. Ayun, puro ganun na po. At saka yung dalawa sila na may husband's lover. Yata yun. Kakasabi ko lang eh. My best friend. Yun pala yan, sorry. Yung may husband. Maganda daw yun eh. Nakikita ko rin sa comment. Pero hindi siya pasok sa panlasa ng masa. Ayun. Kaya hindi tinutuloy. Parang ganun. Feeling ko nag-iiba na yung taste ng mga Filipino. Kasi yung nila, yung formula nila, or at least yung sa tingin nila papatok, yung general interest sa mga ganong klaseng story, nawawala na. Kasi iba na yung expectation ng mga viewers. Halimbawa yung mga adik na adik sa K-drama, ganun. Kahit anong ilabas, pinapanood nila eh. By nila, ang tinutukoy ko si Ali kasi adik na adik sa K-drama. Kahit sabi ko, tawag dito? Sabi niya, kahit siya, aware siya na paulit-ulit lang yung formula, pero pinapanood niya pa rin. Kasi, paano ko ba sasabihin to? Ganun daw palagi, mayaman na lalaki, mahirap na babae, ganun. Tapos iba lang yung kwento. Palaging ganun, palaging kawawa yung babae. Ba't parang iba yung mga napapanood? Yung mga napapanood ko, iba-iba yung ano. Halimbawa yung pare? Ano yung kay Rain? My name is Rain. Yung Blast House. Full House, di ba? Ganun. Yun, pinanood ko pala yun. In-love din ako dun eh. Mayaman ba yung lalaki? Oo, artista yung lalaki. Artista yung lalaki dun sa show. Tapos, Full House. Ayun, yung mga Korean K-drama, ba't parang iba sa akin? Kasi yung napapanood ko, iba-iba ng story. Parang hindi siya pare-pares ng plot. Tulad nung... Baka hindi mo lang napapansin. O baka. Kasi parang yung mga story... Marami ka ba na ba napanood? Hindi pa naman. Siguro wala pang 10. Ako rin. Basta pag nauhook ako sa first episode, ayun, pinapanood ko. Kasi meron silang story tungkol sa startup business nga. Tapos yung Taiwan class. Napanood ba yun? Hindi rin. Tungkol sa revenge naman yun. Tapos nagsikap siya para makapagiganti. Ganun. Basta iba-iba. Merong go back couple, yung babalik sa past. Yung sinabi ko kay Ali. Palaging, sabi ko panira yung mga babae sa mga show. Halimbawa yung lalaki na sobrang stoic niya, tahimik siya, ganun. Kunyari, ang trabaho niya, assassin siya, tapos may dumating na babae sa buhay niya, tapos nagkanda leche-leche. Sabi ko, alam mo, masaya na siya nung wala yung babae. Ang tinutukoy ko yun yung leading lady, yung isang member ng Blackpink. Si Jisoo. Jisoo ata yun. Jesus. Hindi ko kalala. Diba yun eh, pinako yun eh. Sa K-drama, pinako din siya eh. Ayun pare, tagal natin sa K-drama. 20 minutes na tayo sa K-drama. Ikaw, kumusta?
For the last week, ang dami ko na napanood na movie. Mo? Ayan, tulad ng... Kasi, yun nga yung pag nagkagwentuhan tayo, for the longest time, hindi ako nanonood ng movie kasi hindi ko kaya. Hindi kaya ng attention span ko. Tapos ngayon, sobrang dami ko nang napapanood. Tapos, alam ko marami kasi tinatrack ko lahat. Meron yung app tungkol para sa mga nanonood ng movies. Ang pangalan Letterboxd. Tapos pwede mong i-track dun yung mga napapanood mo na movie. Pwede kang magbigay ng comment, pwede mo ratean, ganun. Tapos pwede rin sila magbigay ng mga suggestion base dun sa mga pinapanood mo na mga movie, ganun. Sobrang dami ko nang napanood, pare. Ano siya, parang Reddit? Pero for movies? Siguro, pwede. Pero, paano ko ba ipapaliwanag? Basta app for for movies. Tapos pag tawag dito, pwede ka maglagay ng target mo na movies na panoorin, ganun. Tapos nyari ako this year naglagay ako ng 25 movies, ganun. Nakaka-30 na ako this year. Ang konti nun, pero nito lang naman ako nag-umpisa. Katulad 30 movies? Oo. Di ba marami na? Konti pa lang kasi kailan lang ako nag-umpisa mag-track eh. Kailan? June lang ata eh. October pa lang. Feeling ko, nakakadalawa na kasi ako ngayon. Ayun yung sobrang saya ko kasi kaya ko nang umupo para manood ng magstay at manood. Kasi dati, napipigilan ako kasi, yun nga, tulad nga nasabi ko, ayoko naman magtunog pretentious dito. Pero, nag-edit kasi ako ng video, tapos pag palagi na lang yun yung napapansin ko, yung mga cut, yung mga yung tawag dito sound design, ganun. Hindi ko ma-immerse yung sarili ko dun sa movie, hindi ko ma-immerse yung sarili ko sa story. Tapos yan nangyayari ngayon. Yan, nanonood na lang ako. Pinapanood ko, sinusundan ko yung kwento, tinitignan ko yung emosyon, tapos nadadala ako dun sa plot, sa climax, sa kung paano yung ending, ganun. Hindi ko na hinuhulaan kung ano yung next na mangyayari. Hinahayaan ko na lang na yung sarili ko manood dun sa storya. Ano ba yung sinesearch ko dito? So, Letterboxd yung app na yun kung gusto nyo. Ayan. Tapos ano ba yung mga napanood ko dito? Ayan, tulad mo, nanood din ako ng palabas na sobrang luma. Ayan, yung All My Life, si Aga Mulak to si Christine Hermosa. Nakaka-inlove si Christine Hermosa. Putang, ang ganda niya. Tapos din yung storya, it holds up. Kasi si Ali, naiyak din siya eh. Ako, nagpipigil ako ng luha eh. All My Life. Ayaw mong ipakita. Naiiyak naman ako kasi halimbawa yung Four Sisters and a Wedding, hindi ko mapigilan yung sarili kong hindi umiyak doon eh. Kasi naiyak ka din. Ang heavy eh. Bigat eh. Pero, ayun, All My Life. Pinanood namin yung sa I Want TFC na tawag dito. Hindi ko akalaing libre yun. Libre lang palang manood doon. Manonood ka lang ng isang ad bago yung movie, tapos dire-diretso na. Basta nga eh. Ano siya, app or website? Website. I'm sure may app. Kasi yung mga tao nanonood na ngayon sa mga sa phone. So I'm sure merong app yun. Pero mas gusto ko kasi na mas malaki yung screen siguro pag pinapanood. Tapos ayoko na siguro masyado pag-usapan yung mga pinanood ko. Pero sobrang dami na. Pinanood ko nga rin yung You're So Not Invited to My Bat Mitzvah. Hindi ko masyado nagustuhan. Parang mali na nanonood ako ng mga batang babae. Oh, seryoso. Parang it feels wrong na nanonood ako ng love story ng mga bata. Yung una nga tinigil ko eh, pero sabi ko tatapusin ko na lang din to, ganun. Pero tama ka na nag-take ng backseat si umupo sa backseat si Adam Sandler para din sa anak niya. At naman siya, believable naman. Ganun. May isasuggest ka ba? Siyempre pare. Yung Top Gun Maverick. Yung kay Tom Cruise. Nung una tawag dito. Ayoko panoorin kasi alam kong sequel yun. Sabi ko, maintindihan ko ba yung etong movie na to nang hindi pinapanood yung una. Turns out, okay lang kahit di mo mapanood. Basta sundan mo lang yung plot, ganun. Tapos ang ganda ng visual, ang ganda ng sound design. Siyempre, yun, yung mga makina yung mga yun eh. So, pinagtuwanan nila ng pansin yung mga jet. Gumagan. Sobrang solid. Sobrang ganda. Yung visuals, mapapaniwala ka nila na ni-record nila sa totoong
sa ulap, ganun. Oo, gago. Tapos ang bilis talaga. Hindi ko, alam mo yun, yung ina-explain nila, yung mga G. Yung bilis kasi. Hindi ko alam kung anong ibig sabihin nun eh. Pero alam ko, pag umabot ka na sa 8G na speed, yung lungs mo nagko-compress na ganun. Kaya kailangan fit ka rin pag pilot ka, ganun. Pag, fighter pilot ka, ganun. Parang parang gusto ko na rin maging fighter pilot. Yun yung, alam mo yun, parang may bago kang identity pagkatapos manood ng movie. Parang, pag nanood ka ng Top Gun, parang gusto ko na rin maging fighter pilot. Parang ginawa nila sobrang believable at sobrang achievable. Parang ako yung magiging unang pilot na comedian. No? Utang na yan. So, ayun, feeling ko may pagpapatuloy ko pa yung panonood ng mas marami pang movie. Sana marami pa akong mapanood. Sana this year maka 100 ako. Kasi pag tinitignan ko, achievable. Kasi nakakadalawa na ako sa isang araw ngayon. Ay, talaga? Oo, kahapon dalawa. Hindi everyday. Pero kaya ko nang umupo ng back-to-back movies. Ganun. Yes. Okay din. Yun. Pre. Wala namang masyadong nangyari sa akin for the last week. Pero magpo-promote siguro ako ng show. Pala. Kasi magkakaroon na ng magkakaroon ng Joktoberfest. Yun ang comedy festival ngayon dito sa Pilipinas na nagkataon nakasama ako. Yun. Sobrang daming show, pare. So, sobrang daming mong pagpipilian. Pero kung gusto mo mapanood yung mga rising stars ng stand-up comedy. Saan ako pupunta? Pupunta ka syempre sa Pinoy. Ay, sa comedymanila.ph. Pwede ka rin pumunta dun sa account ko, sa IG account ko. Andun na sa highlights, sa show highlights. Click mo lang, tap mo, 500 para sa'yo. Kaya lang, papangalanan ko lahat ng mga kasama ko doon. So, una-una syempre hosted by Eman Laos, pare. Tapos kasama si Jason Gomez, Juan Paulo, ako syempre, si Richard Tan, Rondo Latre, at Russell Arabis. Yung karamihan dito mga kasabayan ko lang din. Or nauna sa akin ng 1 taon. Pero, ayun, parang may tiwala. Parang bigat ng Rising Star na title, Rising Stars. Hindi kasi nitong mga past few months, kayo din yung laman ng mga mga opener ng shows, ganun. Kaya siguro, pero may show din naman kayo na ang tawag din, yung buo kayo, yung walang headline. Ito, walang headliner to. Anong tawag sa ganyan? Showcase. Showcase, ayan. Kaya yan, nod kayo sa Monday yan. Pero marami pa. 2 shows, 18 shows. Ang dami, no? In 9 days. Nung nandun nga tayo sa Weekend Dog, kasi di ba nilalagay din yung mga poster sa papunta sa banyo. Puta yun, magkabila. Ang dami yun. Magharap na pader. Punong-puno. Sabi ko, tayo naman, marami kayo manonood. Pero feeling ko hindi lahat mas-sold out, pero siguro majority mas-sold out. No? Tsaka yung ngayon, yung Cool Pals ngayon, pansin ko, tigis sila ng show. Tama ba? Kasi dati, hindi tigi-isa kasi magkasama si Muman tsaka si Ryan ulit. Sa Kampon. Tapos, may part 2 pala. Kampon. Si Nonong Sunny Puersa, si yun. James Pa-cute. Tapos yung most requested jokes naman para kay GB. Last year, pinalitan din nila. Kasi last year, Cool Pals Fest. Ayaw nga. Tapos ngayon, Joktoberfest na. So, hindi na tungkol siguro hindi na Cool Pals, kundi Comedy Manila na. Stick din, Nice. May talaga. Mayroong tawag din. Umangat talaga yung level ng oo, pare. Last year nga, nanood kasi ako nung sa Cool Pals Fest. Tapos sabi ko, sa tingin ko, next year kasama na ako. Kasi nanood tayo na yun sa Kampon. Tapos sabi ko, gusto ko rin masama sa mga sa festival. So, ayun. Turns out, kasama ko pala. Congrats. Yeah, thank you, pare. Ayun, ano ba pag-uusapan natin ngayon? Sino bang pwedeng pag-usapan yan? Wala, si Robin. Si Robin Padilla labas dito. Alam mo, ang dami ko nakita mga picture, pero dinadaanan ko lang Kasi, alam mo yun, sabi ko, ano kaya to? Pero ayoko na rin magtanong, ayoko na mag-search. Yung nakita mo? Yung pinakita ko sa'yo kanina, na sinend nila. Sinend nila walang context. Tapos, hindi masyado na-pick yung interest ko para mag-search. So, hindi ko na-chinek. Tapos, nung sinabi mo kanina, nung tinanong kita kanina, ano pag-usapan natin? Sabi mo yung titi ni Robin Padilla. Ganun na kasi ngayon, nag-viral na siya ng mga couple of days. Tapos, siguro mga after 1 week, picture na lang ilalabas nila tapos maiintindihan na ng mga tao.
Ayun. Pero yun nga, since hindi mo napanood yung video, nagla-live selling kasi sila. Tapos pag yuko ni Ano ba Robin, binibenta nila? bag yata. Yata lang, di rin ako nanonood ng ito. Pero alam ko nagbebenta ng bag yan, si Mariel. Ayun, pag yuko ni Robin, wala siyang pang ibaba, ganun. Pero ba't ba natin pinag-uusapan yung TV? Malaki ba? Oo, yata. Sa tingin mo, kung para sa kanya. Sa tingin mo kung bakla kayo, susubo mo yun? Parang hirap sagutin. Merong tanong yung kaklase ko na ganyan, parang ganyan din. Ba't di mo sagutin, pare? Kasi tayo, wala naman yung classmate mo dito. Ikaw yung nandito. Kung bakla ako? Tingin ko hindi. Talaga? Bakit? Ano bang hinahanap mo sa tito? Ano ba yung gusto mo? Black? Ganun? Yung gawa ganun. Gusto ko yung yung tawag din, yung parang sa akin. Ano ba yung sa'yo, pre? Ano ba yung sa'yo? Ano siya? Patulis. Parang kandila, ganun. Ano ba? Pwedeng sindihan. Pwedeng sindihan. Kasi yung edits ko, pre, ay yung banana type, yung pataas. Yung pa ganun. So, ayaw mo ng ganun. Ganun ba yun sa kanya? Nakatigas ba yun sa kanya? Hindi nakatigas. Ano lang. Normal lang. Pero makikita mo. Ayan. Anong, may sinabi na ba? May statement. Statement. Tingin ko wala. Di na nila. Sinadya siguro niya yun, no? Para pag-usapan, no? Pwede, no? Kasi nawawala na yung niya, yung hype niya. Senador siya, pre. Di niya kailangan ng hype. Hindi, nagpapa-hype din siya. Tungkol din sa marijuana, ganyan. Ano yung sinasabi niya tungkol sa marijuana? Sinusulong niya yung legalization. Siguro may cards yun si Senator Rob. Ano yung cards? Alam mo yung kunyari punta ka sa grocery. Kuha ka ng gamit, lalagay mo sa cards. Meron nga yata sila sa bahay. Meron nga sila sa bahay, nakita ko. Siguro palaging hydrated yun si Senator Robin. Kaya feeling ko kung pag tawag dito, random drug check sa Senado. Sa Senado. Feeling ko positive siya. Positive sa tubig. I-randomize pa ba nila? Pipiliin na lang siya dun. Sabi nga, Senator, halatang halata. Yung sinusulong mo, Sa tingin mo, sino sa mga senador yung yung user? Ano lang to parang tawag dito? Comedy podcast to. Gusto lang namin. Hindi namin sinasabi to for a fact. Gusto lang namin malaman. Tapos, sino at bakit? Si Bato. Nagbabato yan. Hindi yung lang, yung natural lang. Hindi yung chemical. Si Robin halata mo. Huwag na natin banggitin si Robin Padilla. Kasi mukhang naman siya eh. Mukhang sure na ako eh. Ito, tingin ko si Coco Pimentel. Martin yun na sa'yo. Ako pala putang nang yan. Hindi, yung nakagamit na lang at least once sa tingin mo. Coco Pimentel. Paano mo nasabi? Singkit siya. Yan ba yung batayan natin ngayon? Lagi nakagano na. Tapos, nung pandemic, siya. Siya yung nanghawa ng COVID sa hospital. Alam ba yung issue niya? Issue ba yun? Oo. Issue ba ang COVID? Hindi ba? Hindi, parang may lockdown dun, tas pumunta siya, tas positive pala siya. So, tingin ko naka-jut siya. Ibang positive pala yun, sabi na eh. Alam mo, duda rin ako nun, nakita ko positive. Uloy! Ako, feeling ko lahat sila. Feeling ko at some point nasubukan nila kasama si Grace po. Senator yun, di ba? Oo, si Grace. Sino pa ba? Kahit si Risa. Si Risa Ontiveros. Kahit si Risa? Oo, walang exemption. Alam ko. Nung pumunta yan sa Amsterdam. Hindi ko alam kung nakapunta na sila, pero I'm sure nakarating na yung mga. Kumaga, Hindi ko alam, hindi ko sure, pero alam ko. Pare. Kasi di ba, when in Rome, you gotta do what the Romans did. So, kung nandun ka na, might as well, di ba? Tsaka nandun ka naman sa legal, di ba? Katulad nung nasa Thailand ako, parang it feels wrong na hindi ako gagamit dun ng damo. Paano kaya pag, may nagpuntang Thailand, ganyan, tapos
nag-smoke siya doon. Tapos pagbalik niya ng Pinas, may random drug test sa office nila. Malas mo. Kasi mahirap mahirap talaga ba. Kaya dapat tina-timing mo yun. Pagkatapos ng ng air quotes random check, doon ka gagamit. Hindi namin binibigyan ng tips yung mga Ito ay comedy podcast. Paalala lang na isa itong comedy podcast. Parang napaka-dry nung pinag-uusapan natin. Ano pa bang pwedeng pag-usapan tungkol dun? Hindi, ito kasi pag-uusapan natin si Bogart. Ba't ba tayo napunta sa? Ikaw, tinanong ko anong pag-uusapan natin. Gusto mo malaman kung paano tayo napunta dun? Paano? Sabi ko, anong pag-uusapan natin? Si Robin Padilla. Kaya tayo napunta dun. Kasalanan ko pala. Oo, sige. Sorry. Puyat lang. Hindi, si Bogart TV. Yun yung vlogger siya na nabash. Alam ko hindi mo pa napapanood to. Kasi sinabi mo kanina off air. Yun, si Bogart TV kasi meron siyang bagong post. Anong types of content niya? Katarantaduhan na content. Tulad prank? Ganun? Mga ganun. Ito isa. Punta siyang Thailand. May mga free taste ba nun? Nung nagpunta kayo? Sa mga... Sa marijuana? Hindi. Yung mga pagkain. Di ba parang market, tas may mga free taste? Wala akong maalala. Basta may pinuntahan silang ganun. Tapos inuubos niya yung mga free taste. Kasi free Alam mo yun? Ay, no, pero syempre sobrang garapal lang. Sobra kasi nauubos na yung free taste sa kanya. Alis siya saglit, lipat siya sa kabila. Tapos babalikan niya. Ay, may mas malupit akong ginawa dyan. Ano? Dati sa Baguio may bagong bukas na ukay-ukay. Tapos ang ginagawa nila dun kasi nagbibigay sila ng mga candy, biscuit, ganun. Sobrang parang hindi ko alam kung ginagawa nila yun para swerte. Basta nagpapamigay sila ng food. Ganun, yung pupulot ka lang. Kumuha ko ng plastic, tapos pinagkukuha ko. Pero bata pa naman ako nun. Ano sabi sa'yo? Ewan ko kasi kinonsintiran ako nanay ko Parang hindi niya ako sinabihang, wag mong gawin yan, balik mo. Hindi niya sinabing gano'n Sabi niya, nung nakita niya lang naman, sobrang garapal Grade 2 pa lang siguro, grade 1. Hindi niya ako tinama So, wala akong nakikita mali nun. Tsaka walang ginawa naman yung nagpapa-free taste, di ba? Hindi, feeling ko napipikon na yan. Nakita mo? Hindi, pag iniisip ko ngayon, kasi kunyari ako nagbukas ako ng, sabihin natin ukay-ukay din. Tapos syempre yung may yung bilao. Kasi bilao yan Tapos andun yung mga biscuit, candy, ganun, mga chocolate, ganun. Tapos, kuha lang kasi, alam mo naman bago lang ito. Tapos may isang garapal na kumuha ng plastic. Putang naman gagalaiti talaga ako Kasi para sa maraming intended for maraming tao na makatikim, tapos isa lang yung kukuha. So yun ang ginawa, yung kasi kay Bogart, yung nagpapa-free taste nilalayo na talaga. Siya kuha pa rin ang kuha. Tapos may camera pa. Kaya alam nung nagpapa-free taste na something's off. Parang nag-tripan ako ng putang to. Ayun, nabash siya dun. Tapos, pero pinapanood pa rin yung branding niya. Yan yung yung pagkakabash sa kanya, gano'n. Parang ganun din. Ini-embrace niya ng tuluyan. Tapos nito, yun. Ano pa ang type of content niya? Bukod sa pagiging garapal? Yung itong latest niya, actually, naibash niya rin si Jilin dun sa Sign of the Cross. Tatlo naman sila. Sino sila? Minumura si Bogart yung isa, tapos may dalawa pa siyang kasama. Hindi ko kilala. Pero minumura nila si Jilin. Talaga? Pero ang sinisita nila din sa Sign of the Cross. Pero minumura nila. Tapos, ang weird, no? Parang harap-harapan na hipokritohan. Baka, ayun, tulad nga sinabi mo, baka branding nila. Gang sign. Nakakatawa yung joke na yun. Anyway, so, ang branding niya, outrage. Parang, pag naiinis ka, mas kumikita siya. Parang ganun. Parang Rendon na kinakapitalize siya yung kagaguhan. Siya nga daw makabagong Rendon. Talaga? Sinabi nang galing sa kanya? Hindi. Sabi lang, ibang comments. Tapos yung latest niya, di ba alam mo yung vibrator ng Jollibee? Yung yung pag nag-order ka, tapos pag yan. Luto na yung fries mo. Luto na yung fries mo. Ready na yung order mo. Luto na yung shake mo. Luto na yung shake. Pinicturean niya sa sasakyan. Sabi,
Anong pinakamalupit yung nauwi? Parang ganun. Ayun, nag-uuwi. Okay. Guys, ng mga gamit mula sa fast food. May nauwi ako. Kayo, anong pinakamalupit nyo nauwi? Pero bago yan, bago natin pag-usapan, ikaw, anong pinakamalupit mo nauwi? Galing sa fast food? Sa fast food, wala. Pero sa karinderya, meron. Ano? Kutsara lang naman. Ay, kutsara tinidor. Ako dati meron akong 3 number. Oh. Hindi ba charge sa ano din? Ha? Charge ba yan sa mga pro? I'm sure, Ay, hindi. Ay, nag-fast food ako nun eh. Wala naman akong maalalang. Number lang yun yung nakatayo. At hindi lang ako yung gumagawa. Ang dami ko kagawin. Bakit nyo inuwi? Ewan ko. At the time siguro, para may post din. Favorite number mo, no? Oh, favorite. Ayun, yun pala. Yun pala yung dahilan. Kunyari, nakuha yung favorite number ko. Kunyari, 8, gano'n. 16, gano'n. 21. Pag nagkataon sa tangina, iuwi ko to. Parang gano'n. Kasi, alam ko, tinapon ko lang din yung mga yun eh. Pagka, dati, kasi yung stepmother ko, siya, manager siya ng Jollibee. Restaurant manager siya ng Jollibee, tapos napunta siya sa head office. Pero bago yan, restaurant manager siya. Tapos yung, may one time dati sa Baguio na, yung puro mga upuan namin. Mga Jollibee. Talaga? Inuwi niya. Pati lamesa, ganun. Kaya marami kaming ganun. Pero di naman niya ninakaw. Alam ko binibili niya lang din yun at a discounted price. Pero may mga New Year kami dati na ang handa namin. Kami yung nagluluto ng pasta ng Jollibee, spaghetti sauce ng Jollibee, ganun. Kasi nakapack yung mga yun. So, may privilege ba ang mga ganun? Marami, pre. Pwede silang bumili ng... Marami rin kaming chowking, siomai, hotdog, Jolly hotdog, ganun. Kasi pag, ewan ko ano nangyayari, siguro overabundant sila. Tapos pag malapit na ma-expire, pinapabili. Tapos ang pinaka-favorite ko dati yung Reese. Yung chocolate, Reese. Sobrang, siguro isang box ng ganun yung namin. Yung naiuwi namin. Binili namin siguro mga tig 20 lang sa isang pack. Sobrang dami, pare. Ba't may ganun sila? Jollibee. Kasi yung alam mo yung McFlurry, yung version nila na McFlurry. Okay. Tapos dudurog-durugin. Tapos sasama. Twirls? Hindi ko alam. Nasa McDo na tayo. McDo na yun. Nasa McDo ka na nun. McDo ka ba, Jollibee? Nag-work? Sa McDo. Ayun. Pero sa Jollibee siya. Yung tita ko na yun, sobrang loyal niya. Tita. Stepmother. Kasi asawa siya ng tatay ko. Kaya tinatawag namin stepmother. Tawag dito? Ano yung pinag-usapan natin? Inuwi niya yung... yung sinasabi ko. Sobrang loyal nun sa Jollibee, di kumakain sa McDo. Tapos nagagalit din siya sa tatay ko pag kumakain sa Jollibee. Ganun siya ka-loyal sa Jollibee. I'm sure, retired na siya ngayon eh. Pero I'm sure pa rin siya. Loyalista ng Jollibee. Pa rin. Astig niya eh, kasi sobrang taas na ng pag-promote sa kanya nun. Sila yung nag-open ng, hindi ko alam kung ma-appreciate niya to, pero hindi naman siya nakikinig ng podcast eh. Sila yung nagbubukas ng mga Jollibee abroad. Halimbawa sa Singapore, sila yung nag-open, ganun. Yung program, parang ganun? Program? May program, di ba, pag magbubukas ng... Hindi ko alam. Yung ba yung tinutukoy mo? Yung ribbon cutting, ganun? Siguro yung yung operations, yung inaano nila. Hindi yung ribbon cutting. Yung operations, yung mismong sila yung nag-oversee. Pagpapatayo doon. Okay. So, astig din. Tapos, basta may nung siya, na-promote siya from restaurant manager sa head office. Ayun lang. Kaya nakikita ko siya dati. Walang yung binibigyan pera ng dati. Tapos pag sem break ko, sabay kami umuwi ng Baguio. Kasi dati, at the time, nasa Ortigas na siya. Kasi dun yung head office sa Ortigas. Head office ba? Tama. Yeah. Tapos magda-drive-thru kayo ng Jollibee. So, ayun. Kaya ko na-share kasi, sobrang dami naming Jollibee items sa bahay nun. Meron ka pa bang mga Jolly Kiddie? Mga laruan? Wala. Sayang yun. Marami rin akong baso pala nun dati. Gusto ko yung baso ng KFC. Yung malaki, yung large. Kasi yung glass. Alam ko na nandiyan pa yan eh. Or tinapon ko na. Paano mo nauwi? Iuwi ko. Dati, umiinom ako. Tapos umiinom ako habang naglalakad palabas. Tapos na-realize ko na nasa akin pa yung baso. Nasa labas na ako. Tapos, babalik pa ako. Sabi, iuwi ko na to. Parang ganun. So, yung kay Bogart. Ayun, yung vibrator. Inuwi niya. Inuwi niya yan.
Tapos nabash siya ng mga, ang dami nag-comment. Hindi mo ba alam na i-charge sa ano yan? Sa mga crew. 500 yan per piece. Totoo nga yun. Totoo yun. Totoo daw yun. Kasi Totoo daw? Kasi nag-comment din yung crew. Sir, sa akin kayo umorder yung mismong niyan. Restaurant, yung mismong crew na in-orderan niya. Oo, yung mismong tawag doon? Branch? Oo, yung mismong branch, yung mismong crew na in-orderan niya. Sabi, i-charge po sa amin yan. Parang ganun. Ang ginawa nila, naghati-hati pa sila kasi kawawa yung isang yung crew na nag-serve sa kanya. Tapos, edi na ba siya? Tapos, na-i-mass report na. Na-i-mass report? Na-i-mass report din yata siya ng mga netizens. Ano nangyari? Ang palusot niya, nawala daw yung niya. Nawala din yung page niya. Tapos bumalik na ngayon. Kaya naalala ko. Hindi totoo yun? Kaya nga. Kaya sabi lang nila. Alam ko, pinag-usapan na ni Paul yan tsaka ni Tipis. Hindi naman, ang dali lang naman mag-deactivate. Tsaka hindi nakikisali sa ganyan yung sa outreach ng Facebook. Sumasali sila pag pag violent, gano'n. Yun yung mga pero yung mass report walang nagagawa yun ba? Walang 3 strikes yan. Ay, sa YouTube alam ko may 3 strikes na ang sa kanila i-delete yung channel mo. Pero dapat sobrang lala yung ginawa mo para mabigyan ka ng 3 strike. Pero yung ganun hindi totoo yun. Ang dami na nag-debunk Kasi yung pinag-usapan natin yung kay Rendon, napasearch din ako Hindi naman totoo yung mass report. Walang magagawa yung mass report. Kumbaga, lang yan, way lang yan para mapunta sa attention ng mga nag-oversee ng mga posts. Pero pag dinim naman nila na hindi harmful, ganun. Wala naman silang gagawin. Feeling ko wala din naman yung wala ding pinupuntahan yung mga report na Wala nga. Sa totoo lang. Ganyan kami. Unless may nasasaktan ka talaga, may kumbaga, yun nga, tulad ng sabi ko, ulitin ko na, pag harmful, yung content, ganun. May effect lang siya sa minsan, yung iba sa monetization, ganun. Okay. Monetize ang picture? Hindi. Alam ko hindi. Mga reels, videos. Yung reels. Yung may mga ads. May ads ka ba sa page mo? Wala. Pero may certain number of followers ba bago ka? Meron. Kasi ganun sa YouTube Meron din sa dapat meron Facebook. ka 1,000 na subscribers plus 10,000 worth of hours. Ganun din ba sa Facebook? Oo, ganun din sa Facebook. Namo-monitor mo yun sa'yo? Hindi. Hindi ko hindi ka interesado. Pero maganda kung ma-monetize yan. Oo, no? Pero hindi naman yun ang focus ng page. Kasi yan, ayun ang palusot niya. Nadala niya lang daw. Hindi niya daw sinasadya. Dali lang naman sabihin yun. Oo. Tsaka pipicturean mo ba yun kung nadala mo lang? Di sana, ayun din pare. Binalik mo na lang, di ba? Wala kang dahilan. Pag gagawa ka ng ganun, wala kang ibang dahilan kundi i-post. I-share. Yun lang yung dahilan mo kaya mo kinuha yan para ipakita na kinuha mo yan. Kasi saan mo ba gagamitin yun? Vibrator. Diba? Ayun din. Kada may order sa Jollibee. Malalaman mo yun. Ilalagay mo sa sa maselang bahaghari mo. Tapos pag biglang nag-vibrate, ayun, order. Pwede mo na kunin yung order mo. Number 36. Saglit lang naman yung vibrate nun. Ang 3 seconds ata. Hindi ba yun nakokontrol ng Yung iba matagal mag-vibrate. Baka pag na-claim na, gaganon ang tawag din sa pinipindot nila na monitor. Touch screen ba yun? Hindi ko alam. Kiosk. Hindi ko talaga alam. Yun, basta yun. Baka kinakontrol niya doon. Kasi bumalik na daw yung page niya. Binalik niya na rin yung vibrator. Laylo lang yun? Parang naglalaylo lang sila pag ganun. Pero hindi naman, walang nagagawa yung mass report niya. Kahit yung report a problem. Kaya dyan din ako naiinis ng di ba? Yung dami din nag-report kay Gold. Kay Gold. Oo, wala din na. Tungkol sa religion yan Buhay na buhay pa rin yung page niya. Yung pag-deactivate niya, hindi yun tungkol sa no? Dahil sa mass report nila. Parang choice ng creator yan, katulad ni Bogart. Na choice niyang i-deactivate yung walang ginawa. Pressure lang din siguro para kay Bogart. Kasi pinag-uusapan siya. Sobra. Siguro. Ayaw ba niya yun? Ayun nata gusto niya. Pero at some point siguro may mga threat na ganun. Napag-isip-isip niya rin yun. Sa dami ng mga ganong content.
Saka yung report a problem nga. Kasi di ba yung last work ko nga sa FB. Yun yung namin, last resort talaga eh. Ano? Report a problem. Walang context yung sinasabi. Hindi, walang pinupuntahan. Yung mga ganun. Yung report. Ba't mo napasok yung trabaho mo? Ganun yung kasi yung Yung may trabaho mo dati? Mag-report? Hindi, yun yung palusot namin. Parang okay. Hindi na namin kayang i-report a problem mo na lang. Pero sa totoo, walang pinupunta. Oo, no? Parang dead end palagi yung mga ganun. Lagi. Ganun concern. Kaya natatawa kami pag sige, i-report a problem mo na yan. Pero bakit bakit convinced ka dati na kay Rendon? Talaga, tawag dito? Na-deactivate? Hindi. Na dahil sa yun? Dahil sa mass report. Mass report? Hindi ba sa Yun nga, may hate speech ata siya na Tsaka yung pinakita niyang screenshot, hindi ko lang kung doctored yun. Tama ba yung term? Fabricated. Na tungkol sa child violence, child pornography. Yun yung pinakita niyang screenshot. Totoo ba? Kasi pag ganun, di ba, mahigpit ang FB. Pero nire-review naman nila yun. So kung di naman yun yung dahilan. Ayun nga, kaya sinasabi niya rin na wala naman akong pinapost na ganito, bakit kaya? So yun. Kaya hindi ko rin sure kung fabricated yun. Pero yun yung screenshot na pinakita niya. Na fabricated? Hindi ko sure kung fabricated. Pero yun yung pinakita niya na screenshot na deactivate yung account niya. Ano nang ginawa ni Bogart? Binalik niya lang? Tapos okay na ulit? Nag-sorry lang siya. Yun naman tama. Nag-sorry ka lang. Tsaka huwag mo na ulitin. Sa hilat siya I doubt kasi yung sabi mo yun yung type of content niya. Sa hilat siya ng galawan niya. Tingin ko, ulitin niya pa rin. Feeling ko naman. Sa ibang paraan naman. Ayun ba? Yun ba yung Ayun ba ang ladder ngayon para sa fame? Yung pagiging infamous? Tingin ko. Kasi dun pinave ng way yung yung Paul Brothers kasi nag-strive din sila dati sa pala. Sa ganong type of content. Actually hanggang ngayon nadala ni Jake Paul sa pagpo-promote ng mga boxing niya. Sobrang effective eh. Kasi anong ginagawa niya? Yung ganda yung name-personal siya. Dinadama niya yung pamilya ng makakalaban niya. Halimbawa yung kay Tyson Fury. Yung anak niya. Tyson ba? Pero yung pogi yung pogi na Tyson. Papangit kasi ng mga Tyson. Basta kaya ako nasabing pogi kasi model talaga yung isang Tyson. Siyempre yung kapatid niya, yung greatest heavyweight boxer of all time, si Tyson Fury. Yun yung kapatid na nakalaban ni Jake. Ang galing talaga yung kahit yung tatay, kahit yung si Tyson Fury, napipikon sa kanya. Gago, lumalabas yung the worst in them pag sa mga press conference. Talagang na-master nila yung pagtutroll. Tapos ang kagandahan nito, kumikita yung boxing. Ang daming pay-per-views, pay-per-view buys, mga ganun. Pero niredeem nila yung sarili nila eh. Kasi naging legit businessman na sila ngayon. Hindi na sila nagpa-prank. Ganun. So may podcast ba sila na Yun maayos na. Si Paul. Impulsive yung pamagat mo. Okay din. Tapos pag yung mga ilan na pinakinggan ko, sila eh. Businessman talaga sila eh. Alam nila kung paano nagwo-work ang outrage. Ganun. As nakakapitalize nila. Baka dun nga galing. Sila yung pioneer, tas in-adapt nila. I'm sure sila yung pioneer ng outrage. Pero maganda sa ganyan, naisip ko. Para lang umangat yung pangalan mo. Mag-ganon ka, mag-troll-troll ka. Tas i-redeem mo na lang. Oo. Parang itong podcast na to, pwede tayo man-troll, tapos marami na yung inis. Tapos magsasorry, parang ganon. Tapos papalabas natin na mas report tayo. Oo. Tapos nawala yung account natin. Child pornography din, ganon. Basta wala na. Oo. Kaya palang init kanina. So yun lang ba? Meron ba tayong Stupid Source meron. Sige, sa next episode din. Ito, pare. Hindi naman kami itong podcast. Any last words? Wala. Bogart. Tang ina mo, pre. Yun lang. Wala akong sinabi. Wala akong sasabihin kay Bogart. Ako rin, wala. Itong podcast na to, kasi, tayo na. Alam mo na, walang
napaka-uneventful na itong linggo na ito eh. Kaya ginagatasan lang natin ito eh. Pero mag-stupid source tayo. Ito ang podcast na to. Hindi kami madamot sa mga kwentuhan at sa outrage pare. Kaya kung alaws kayo, no rem kami.